So yun mga ka-business, good morning sa atin. Dito pa rin po ako sa Pampanga. Medyo tinamaan lang tayo ng sama ng pakiramdam at grabe yung init sa tanghali tapos malamig sa gabi. Parang kontra. Malala po yung sipo ko tapos parang tatrangkasuhin. Hindi pa ako nakakauwi sa KB House. Siguro mga ano muna ako, paparecover ako kasi nahirapan akong mag-drive pag ganito yung pakiramdam ko. Baka sa sobrang init ma-heat stroke pa tayo kaya papahinga ako ngayon. Kapatid ko pumasok, tapos yung mga pamangkin ko walang pasok. Kaya maro ina-update ko naman, nagchat-chat kami. Ayun nga, tapos na daw yung exam nila. And siguro magpa-practice na lang sila for graduation. Friday ngayon, walang pasok, holiday yata. Nakahiga pa rin po ako kasi kagabi talagang sobrang nung pakiramdam ko. Binangon ko lang konti tapos nagpaaraw ako. Naglakad-lakad ng konti para 'di ba hindi siya kumbaga, hindi maalagaan yung sama ng pakiramdam. Pero grabe yung ko kasi baradong-barado yung ilong ko. Minom na ako ng gamot, Newsep, Abayoplo. Di pa rin umiepekto. Iba po kasi yung init. Talagang parang nakakatunaw yung init pag tanghali dito sa pagkatapos paggabi, malamig naman siya. Kaya mga kababayan natin, ingat-ingat po tayo lalo na yung may mga hypertension tulad ko. Ngayon wala pa naman akong dito, wala pang mga ganap, pero kahapon hindi nakapunta yung kapatid ko sa school. Ako tayo. Hindi nakapunta yung kapatid ko sa school. Akong pumunta at hindi nga humaharap yung yung magulang nung estudyante na nagpabugbog sa pamangkin ko, kaya ako nagpunta, kinausap ko yung teacher. Napag-usapan nga kami na ayaw namang humarap ng magulang doon sa school, pinapapunta ng barangay yung kapatid ko para doon tanungin kung taga saan yung bata at yung magulang para mapagharap. Parado po talaga yung ilong ko mga ka-business, sensya na. At hindi din ako nakapag-vlog agad-agad. Na-busy din kasi yung paglalakad nga nun. Pagsama-sama ko sa kapatid ko. Kakaawa naman kasi mag-isa niya lang din. At di naman pwedeng lagi siya magpaalam doon sa amo niya kasi, di ba? Trabaho nga siya. Kasi mga na lang siguro, mag-stay muna ako dito ng mga ilang araw pa bago ako umuwi. Hintayin ko na lang din siguro yung makasahod kasi ang taas ng gas mga kabisnes, grabe. Ang taas ng gasolina, nagpakarga ako ng huling 100 ko kahapon. Last na budget ko yung 100. Ayun, tumutulo yung sipong ko, pasensya na po. Wala kang pamunas. Kung saan tumutulo yung, ay sorry po. Yan po, kung saan tumutulo yung sipong ko mga kabisnes, nakakahiya naman. Wala kang pamunas dito. Kung saan tumutulo yung sipong ko. Tapos hindi ko siya may taas ng yung po, grabe taas nung nung gasolina at diesel. Yung diesel 100 na. Tapos yung gasolina, may nakargahan ako 72. 72. 82 yata. 72 or 82, ganun, grabe. Yung 100 wala na, isang guhit na lang. So, laki ng epekto yung mga gera-gera sa ibang bansa, mga business. Laking Tapos lahat tataas. Ang dami na nagreklamo. Nanonood ako sa news, yung mga driver ng jeep, driver ng tricycle, grabe, kawawa po. Kaya, sobrang napakalaking impact nito para sa kabuuan dito sa atin sa Pilipinas. Ganito yung nangyayari, nadamay tayo sa gera ng ibang bansa, yung sa ekonomiya natin.
So yun mga business, abang-abang lang muna. Yun lang muna update ko. Balik ako kayo mamaya. Mag-iisip lang ako kung anong pwede kong may vlog dito. Chat ko muna si Amaro, kakamustahin ko po siya. Balikan ko po kayo. Gumawa ako ng almusal. Meron tayong ano dyan, beef loaf tsaka fried egg ng itik. So itong itlog ng itik na yan mga business, napakamura lang yan. Nabili nung kapatid ko dito sa pinsan nung asawa niya. I think ano yan, nasa 10 piraso, 20 pesos lang. Pero ano kasi siya, reject. Yung iba may basag, yung iba buo, reject siya. Pero para sa mga tulad natin na tight sa budget, malaking bagay po yan na makakabili ka ng 20 pesos, 10 pirasong itlog. Yan po. Itlog ng itik po yan, napakalalaki. Yan po. Prinito ko pa siya. Tapos sinangag ako. Ayan. Business, tapos na tayo magluto. Yung pamangking ko nagpasama yung ipag ni sister ko sa bahay pare. Pinuntahan niya, tapos yung isang pamangking ko nag-iigib. So dalawa lang kami natira dito. Doon sa banda nag-iigib pero may bomba dito. Kaso napakahina ng ng tulo niya. Mahirap siya ibomba. Pag ito lagi ginagamit mo, may exercise ka. Ito po siya, medyo luma-luma na din at mahirap na yung daloy ng tubig. Yan po. Tingnan po yung daloy ng tubig pag yan ang hirap. Ayan. Luma-luma na din po. Ito yung kachat ko, yung kapatid ko nasira. So kaya sa kabila sila nakikiigib. So gusto ko sana maging project ko to mabilhan sila kahit yung maliit lang na motor. Para motor na lang gamitin. Kasi ganyan po. Ayan. Ganyan po ito. Ganyan lang siya. Ayan. Ganyan kalakas. So matigas pa po sa bomba yun. So gusto ko ito yung maging project ko. Para sa kanila na mabilihan ko sila ng motor ng pantubig. Sana gumaganda-ganda yung sahod natin sa YouTube. Marami ding dapat ayusin dito sa lugar nila. Una-una sa tubig kasi ngayon talagang tag-araw dito, mahirap yung angat ng tubig. At yun nga, sana gumanda-ganda yung sahod natin sa YouTube para kahit papaano kung makakabili ng second hand or mas maganda kung brand new na water pump, may mura naman. Yun din ang tsaka napakahina ng signal dito sa kanila kaya nahihirapan din ako mag-upload. So yun, hintayin ko lang yung pamangking ko at mag-almusal kami ng oras na din. Time check tayo 9:23 na din mga business. Uminom ako ng 7 kalamansi, tapos nilagyan ko ng 2 snow bear na candy para kasi ang sakit, ang na tuyo-tuyo yung laman-lamunan ko mga business. Uminom ako, yun ang ginawa kong kaya ngayon medyo lumuwag na. At ayun, mga manok nila. May maraming itlog. Kasi yung orchids ng bayaw ko, yan. Nandiyan. Wala si bayaw doon siguro. Marami pa kasi siyang tinatrabaho doon sa bahay ng kapatid niya. Siya ang nagme-maintenance. Kaya sinasamahan ko din dito yung kapatid ko. Magbabakasyon naman na. Malapit na din graduation ni Amaro sa 30. Pagkatapos ng graduation niya ang plano ko biyahe agad kami dito. Pagka biyahe namin dito, diretso kami ng Zambales para puntahan naman po si MM. Yun po ang mga tapos pasyal-pasyal siguro sa mga magagandang spot sa Zambales. Tutuloy ko na din yung pagka-travel vlog ko doon. Ang problema, kung paano ko sila isasama kasi nga pandalawahan lang yung motor ko. Pero gawa natin ng paraan yan, isipin natin kung paano yung discarding gagawin natin. So yun mga business, abang-abang ulit. Isa ko lang dito sa bahay. Pag may pasok yung mga pamangkin ko, mag-isa ko lang. Marami na paglilibangan nyo. Ang dami nilang manok dyan. Na alagain. Kuha ka tayo itlog dyan. Tapos nakakabili ng mga murang itlog dito na itik. Kaya hindi ka ba problema sa ulamin dito. Alright. Business, pabalik ako dito sa higaan. Grabe, ano pa rin yung pakiramdam ko. Grabe pa rin mga business.
Sama ng ano, papahinga ko lang muna to. Nilit ko lang magluto kanina. Siyempre kailangan natin talaga mag-almusal kasi may iniinom tayong gamot. Parang ang init ng ano, singaw ng pakiramdam ko. Mainit na sa labas, mainit pa yung pakiramdam mo. Hirap. Inom na din ako ng gamot. Ulit-ulit ang pag-inom ng gamot. Sakit ng mata ko. Masasakit dito. Grabe. Hindi pa inaabot ng ganito. Wala nang budget. Abutin pa ng ganito. Stress. Nakaka-stress talaga mga business. Pero balance ka na nga. Tapos makakaramdam ka pa ng sama ng pakiramdam. Diba? I-chinat ko siya maro kanina. Hindi pa nagre-reply kung kamusta na siya doon. So mga business, itong simpleng video ko lang muna to ang aking may share sa inyo, update dito sa pag-stay ko sa Pampanga. Hindi ko namang, di ba? Hindi na natin alam mo kailan tayo abutin ng ano, sakit. Sa panahon siguro to. At syempre, mga kababayan din natin, mga solid natin ka-business yan, lagi din po kayo mag-iingat. Lalo sa sarili nyo. At siyempre yung mga kababayan natin nasa ibayang sa Middle, lalong-lalo na sa Middle East, na nasa Iran, Israel. Grabe ngayon ang nagaganap na tension po doon. Lagi po kayo mag-iingat at siyempre lagi tayong manalangin. Yun po ang ating gamiting panlaban sa mga karahasan. Ang ating pagtawag sa Ama, ang ating pananalangin para diba? Sana matigil na yung kaguluhan at talagang grabe. Ang dami na nangyayaring kung ano-anong kahirapan at kaguluhan sa mundo, mga ka-business namin minamahal. So yun, hanggang dito na lang muna yung video ko. Since papahinga lang ako saglit at parang biglang yung katawa ko. Parang biglang nanhina, nalalabot ako. Kaya ako lagi pahinga ng konti siguro to. At syempre maraming salamat sa walang sawa nyong pagsuporta sa bawat upload ng Kagwang Estong Official. At ganun din syempre, huwag nyo kakalimutan na patuloy na suportahan ang Ka-Business Official. Syempre ganun din ang Papa Dins TV, Miss KB Official, Ka-Business Family, Famous Budang Official, at syempre kami mga Kagwang. Hanggang sa susunod na update mga ka-business. We love you all. Ingat-ingat po tayo lahat. God bless sa inyong lahat.